Hello guys! Happy Sunday! Sunday ngayon dito sa Madrid at ang gagawin natin sa video na to, ililibot ko kayo dito sa isang baryo or community or siguro town, no? Munisipyo na malapit nga sa airport. Nandito tayo ngayon sa Barajas. Ito yung pinaka-first na inyong makikita paglapag ninyo ng airport. Ito ang town ng Barajas. So ganito yung kanyang itsura. Tayo ay maglalakad dito at ipapakita ko sa inyo kung ano nga yung typical na neighborhood dito sa Madrid. Ayan. So malamang pagdating nyo ng Madrid, nasa airplane pa lang kayo, eto na yung lugar na inyong nakikita. Again, nandito tayo ngayon sa Barajas. Ayan, yun yung airport dito, Barajas Airport. Or Adolfo Suarez Barajas Airport. So ganito ang itsura ng Barajas. Sa likod ko yung white na building yan, medyo modern siya. Tapos sa ibang mga houses dyan, medyo mga old houses siya. Meron dito mga park at saka space, maraming space dito, against the sun na tayo. So ayan. Punta tayo dun sa kanilang sa kanilang plaza. Meron silang Plaza Mayor. Punta tayo doon. Hindi pa ako masyado nakakalibot-libot dito sa Barajas, pero madalas ko ito makita kapag ako ay palapag ng airport at saka palace, no? During departure. So ayan, meron dito mga typical houses dyan. Mukhang malapit naman na tayo sa sa plaza. Meron ditong public toilet. Yung nasa likod ko ay ayun. Madalas walang mga public toilet. Pero dito merong public toilet dyan. Maganda rin yung mga bahay dito sa Barajas. Yan yung modern house. Tapos dito naman yung mga regular or yung mga normal na mga piso or mga apartment dito. Tahimik. Alas 4 something dito. So medyo tahimik siya. Tingnan nga natin kung ano meron dyan sa bandarya ng Barajas. May mga ibon dito. Tsaka yan. Pansinin nyo na lang siguro kung ano yung mga nasa likuran ko. Ito na yung typical na neighborhood dito sa Madrid. Kahit nasaan ka na pumunta, para magkaroon naman kayo ng idea kung ano talaga yung mga bahay-bahay dito. Ayan mga bahay-bahay. Medyo against the sun lang tayo, kaya hindi siguro siya masyadong makita. Ang init, sobrang init. Paano na siya? Spring. Malapit ng spring. Para masyado na makapal yung sinuot ko na jacket. So masyado na siya mainit. Mukhang merong fountain dun Meron ba kayong mga tanong kung about living here in Spain? Go to our comment section. By the way, welcome to my channel, Nathaniel Travels. Dito sa Barajas, maraming dito, no? Iba't ibang mga ang tawag nito? Mga restaurant ng iba't ibang mga lahi. Nandito tayo sa ilalim ngayon ng scaffolding. So meron silang inaayos dito na property. So yun nga yung nasa likod ko yung mga ganyan yung mga typical na piso dito. So ganito lang yung normal na street dito sa Madrid. Kahit saan kayo pumunta, ganyan. So punta tayo banda ron, Medyo mainit, so maraming tao sa labas. Masarap maggala-gala. Maraming mga park dito sa Madrid na very old. So yan, yung street na yan ang typical na mga kalye-kalye dito sa Madrid. Ayan.
Tapos parang maraming tao sa park, guys. Magandang... Ang daming tao. Mukhang nakakayang mag-vlog dito. But anyways, nandito na tayo sa Barajas. Magano siya, para siyang ano? Para siyang Alcalá de Henares. Punta nga tayo dun sa kabila. Ang daming tao. Yung nakikita nyo sa likuran ko. Gusto ko maupo lang doon at mag-chill. Ayan. Ganito ang itsura ng kanilang park. Para siyang square, tapos napapalibutan siya ng mga restaurant, park. Ayan. Lakad lang tayo dito, tapos magchikahan tayo dito. Doon nga tayo sa sun, guys. Ang ganda ng park nila ngayon dito, guys. May mga daffodil. Ayun o, yung mga bulaklak na yun. Ayan. Sobrang ganda. Ayan. Doon tayo magtambay doon. Ayan yung kanilang pa-fountain dito sa kanilang park. Bongga. Doon tayo sa likuran ng mga mga birds in the sky. Ang ganda rito. Ayan, kung tamang tambay lang tayo dito. Again, kung meron kayong question, punta lang kayo sa ating comment section. Ganyan. Ito yung pinaka-paborito kong part ng day dito sa Madrid kasi mainit siya. Yung mga tao minsan, kahit dyan sa likuran ganyan, nagsasunbathing sila, meron silang daladalang mga tuwalya, tapos nakahiga lang sila ganyan. Minsan anong tawag nito? Wala silang pantaas, ganun. O yung iba parang naka-bathing suit lang sila sa suit. Meron palang mga turista dito, mga nakamaleta. Ano ba ginagawa nila dito? Wala na ba silang pambayad sa hotel? Charot. Yung mga nasa likuran ko, ayoko na lang silang punan. Ayan, dito pala maganda. Ayan. So ganito lang, pag wala kayong magawa, libre naman dito sa park, tumambay. Ayan. Meron namang mga pa-fountain dito at maganda mag-selfie. Ganito lang yung typical na neighborhood dito sa dito sa Madrid. Ang ingay naman ng mga ibon. Ganyan lang yung typical na neighborhood dito. So, maganda. Organized. Malinis. Pero hindi lahat ng part dito sa Madrid is like malinis. Meron din yung part na parang madumi, no? Pero at least dito sa Madrid, regular naman yung kanilang pagtapon ng mga ang tawag nito, mga basurahan. Parang yung nasa likod ko, kung nakikita ninyo, may mga color-coded na mga basurahan doon. Ayan. Every early in the morning naman nila kinukuha yung mga garbage na yan. So, yun. Sobrang init, guys. Kailangan kong magtiis kasi ito yung talagang ginusto ko. Charot. Ayan. Mamaya mag-selfie nga ako dyan sa fountain. Merong fountain dyan sa likuran natin. Merong mga ibon. Minsan meron dito yung mga tao na napapakain ng mga ibon pero dapat bawal. Dapat bawal magpakain. Ano yung fountain sa likuran ko? Ayun. Ganda. Selfie tayo later. Nakikita niyo ba yung mga yung mga ibon dyan sa likuran ko yan? Ang dami nila. Minsan kukunin nila yung pagkain mo pag nagkakape ka or something. Ang dami. Meron din pa palang mga lagay na mga bisikleta doon sa banda doon. Ayan. Asa ba yung mga ibon?
Ito na lang i-flex natin guys, yung mga ibon. Ayun o, yung mga ibon na yan. Nagsasunbathing din sila. Actually, nandyan sila kasi nga malamig. So, mas gusto nila magtambay dyan. Mga ibon. Ang ganda rito, sa part ng Barajas na to, merong mga bus din na pupunta rito minsan. Naku guys, feel ko mangingitim na tayo dito. Hindi pa naman ako naglalagay ng cream. Unlike yung mga locals dito tsaka yung mga ibang turista, naglalagay talaga sila ng, hindi sila naglalagay ng cream. Talagang nagsasunbathing sila. Eh bilang isang Pilipino, pag magbabad ka lang ng konti sa ilalim ng, anong tawag nito? Init, talagang makikita mo na yung pagbabago ng skin natin, no? Bakit kaya ganon? Napaka-unfair. Napaka-dry ng lips ko. Ayan, so again, nandito tayo sa Barajas. Ito yung Barajas Park. I think isa sa oldest park dito sa Barajas. Etong kinaroroonan natin ngayon. So ayan. Mas mamaya maglalakad pa ako at may pakikita ko sa inyo yung ibang part ng Barajas. Walking distance lang siya hanggang sa airport, ganyan. Hindi ko lang alam kung magkano ang rentahan ng mga piso nila dito or apartment. Siguro mahal kasi sobrang lapit sa airport. Ayun pala yung blue bus na nakikita nyo sa likuran ko. Yan yung mga bus na umikot lang siya dito sa city center. EMT bus ang tawag dyan. Kung meron kayong public transport card, pwede kayong sumakay dyan. Pwede kayong subway, train, bus, ganyan. Para mas mura. Asa na ba yung card ko? Papakita ko nga sa inyo yung card ko. Pinakita ko na siya sa sa old video ko. So ganito yung itsura ng card, ayan. So kung meron kayong card na to, pwede nyo magamit dyan sa blue bus na yan or green bus, red, train, tram, Cercanías, pwede nyo itong gamitin ito. Ang daming tao dito guys. Ang dami pang mga naglalaro ng mga bata. Meron ditong dalawang foreigner, meron silang dalang maleta. Siguro, instead na magbayad sila sa hotel, dito na lang sila mag-i-stay, no? Maglakad pa nga tayo. Ipakita ko sa inyo yung ibang part ng Barajas. But before that, mag-selfie muna ako dito sa fountain. Ayan. Super init guys, hindi ko na kaya. Anyway, lakad muna tayo dito. I-flex ko lang itong mga bulaklak na nasa aking harapan. Talagang binabudgetan ng gobyerno ang pagpapaganda ng kalikasan, kapaligiran dito sa Madrid. Kahit sa locality, no? Ayan. Malapit pala dito yung town hall ng Barajas. Ang ganda pala ng Barajas, no? Ang dami niyang ayun, very neat, maganda. Meron atang church doon sa likod ko. Ayun, ang ganda rito, oh. Junta Municipal de Barajas. Ayan ang ganda, yung nasa likuran ko. Yan, ganyan ang itsura niya. O, diba? Maganda siya. Maglakad pa nga ako banda roon. Ang ganda rito. Para mga old buildings talaga yung nakikita mo dito sa Barajas. Punta tayo dun sa mga streets. Lakad naman tayo sa mga kalye para naman makita nyo pa yung ibang part ng Barajas. So, pagdating nyo dito sa Madrid, ganito ang susulubong sa inyo. Dito naman ang bus station. Yan, bus station yun. So, ganito ang itsura ng Madrid na inyong dadatnan
pagdating nyo. At least, ang video na ito din is like, para magkaroon kayo ng idea kung anong itsura ng Madrid, no? Ang ganda talaga dito. Like here. Ito na siguro yung pinaka-part ng Barajas na pinaka-favorite ko. Ayan. Dito na lang siguro tayo magkwentuhan, no? Ang ganda. O, nakikita yung torre doon. Ay, kukuha ko ng picture dito. Tapos merong mga bicycle dito, ganyan. Gusto ko kumuha ng picture dito saan. Ang ganda pala. Okay guys, kuha lang pala ako ng picture dito sa ano. Dito sa torre. Wait lang, kuha lang tayo ng picture. Ayan guys, nakakuha na tayo ng video at saka ng selfies. So, itutuloy natin ang paglalakad dito sa Barajas. Lakad pa tayo dun sa ibang neighborhood ng Barajas. Like Bandaron, let's go! Alam nyo pala, ang isang nagustuhan ko dito sa Madrid is very secured. Kahit sa gabi, kahit maglakad-lakad ka ng gabi, walang problema na walang mangyari sa'yo na hindi ka iisip or like hindi ka mag-worry sa'yo. Hindi ka mag-worry sa safety mo, gano'n. Diyos mio. Ayan. Maganda yung mga community nila dito kasi nandito na lahat eh. Nandito yung supermarket, yung dental clinic, hospital, bus stop. Ayun. Tapos dito sa Madrid, hindi siya ganun ka okay ang traffic dito kahit saan ka pumunta. Ayan. Yung area na ganito is very crowded na nga to eh. Hindi ko nga masyadong bet yung ganitong ka-crowded. Gusto ko yung mas maliit. Next time naman yung kung saan ako nakatira. Ayun. Ay, meron pa palang mga vacant area dito. Ayan yung mga bakanteng lote. Magkano kaya ang benta nila sa mga yan, mga bakanteng lote? Super mahal kaya. Ayan, meron ulit bus. Blue bus dito. Yan yung blue bus na yon. Pwede nyong sakyan yun pero pag meron kayong card. Ayan. Next time maglakad naman tayo sa ibang place. Ayan, pero ganito na yung kahit sa city naman ng Spain, ganito talaga yung kanyang itsura. Kahit na pumunta kayo ng Madrid, ng Sevilla, ng Barcelona, ng Valencia, or sa iba pang mga regions. Ang pagkakaiba lang minsan is yung kanilang mga landmark, yung mga sikat na pinupuntahan. Or let's say dito sa Madrid, walang beach. So yun, walang playa. Playa ang term nila doon. Okay, let's upo muna tayo dito. Dito muna tayo magkwentuhan. Yan, mas chill dito. Katabi natin yung mga basurahan. Charot. Ayan. Katabi natin yung mga basurahan. Hindi naman sa mabaho, guys. Ayan. So, yung nakikita nyo sa likuran ko, yan yung mga piso normal. So, yan is like meron siyang 1, 2, 3, 4 floors. 4 na palapag. Sabi ko na ata dun sa last video ko, like, dun sa isang piso, normally merong 3 or 2 rooms. And magkano na ba ang isang room ngayon? Medyo mahal na. Like, 400. May 350 pa ba? 350 hanggang 500. Pero since nandito tayo sa Barajas,
Napaka lapit niya sa city center, for sure mahal. Mahal ang presyohan ng mga apartment dito or piso. Ayan. Feel ko mga 500 to 600 siguro. Normally pala dito, pag merong kontrata, merong deposit, mas mahal siya. Like, yung normal. Pero kung verbal lang, anong pangalan nito? Kung walang deposit or contract, yun ang mura. Normally, sa mga Pilipino or mga ibang lahi, merong ganun. Okay, lakad pa tayo ng konti, guys. So, ano ba meron dito sa place na to? Close yung mga shop. Yes, actually, Sunday ngayon. So, close yung mga shop. So, kahit yung mga shoe shop, nails, tobacco shop, ano pa itong mga to? Ay, baka later pa sila mag-open. Or close talaga kasi Sunday. Pag Sunday talaga, guys, close. Ayan, so dapat yan din yung isa ninyong i-consider pag nandito kayo sa Madrid. Close yung mga shops. Pag Sunday lang naman. Pag hindi naman Sunday, open naman sila. Yan. Ganda maglakad-lakad dito ngayon. Ito yung pinaka-favorite kong season kasi. Una-una sa lahat, kung napapansin niyo yung sky, blue na blue. Yeah. Ganyan normally ang sky dito. Blue na blue. Walang kaulap-ulap. Tapos yung mga ulap pala dito ang bababa. Mababa lang yung mga ulap. So favorite season ko siya kasi yung init ng araw, hindi siya masyadong masakit sa balat. Tolerable siya, hindi ka masyadong iitim, although magbabago ng konti yung pigmentation mo, pero like hindi ka iitim talaga. Ayan, shout out sa mga tao na nasa likuran ko. Char. Alam nyo guys, pinagtitignan ako dito. Ay, may supermarket pala dito. Sikat na ako, charot lang. Hindi naman nila naintindihan yung lengguwahe ko, kaya okay lang. Ayan yung mga shops, close. Maghanap ako later ng supermarket. Ayan. Ayan. At least meron na kayong idea kung anong itsura ng Madrid. Ganito lang, simple lang siya. Pero like kasi dun sa ibang places or ibang mga countries, iba din naman yung kanilang iba yung itsura ng kanilang mga apartments, street, ganyan. So interestingly, pag hindi ka pa nakakarating dito sa Madrid, ano kaya ang itsura ng Madrid, di ba? Normally yun yung question. So like, okay, ito yung itsura ng Madrid. Ayan. Same din lang siya guys, kahit pag napunta ka sa Valencia or sa Barcelona, ganito din lang naman yung itsura niya. Wala namang pagbabago. Like, saan kaya tayo maglalakad? Punta nga tayo dun sa kabila. Punta ko dun sa kabila. Maghanap ako ng spot. Dun ako mag-video. Ayan. O ganyan lang. Welcome to neighborhood of Barajas. Parang dami nilang dito. Inaayos. Minsan meron silang fiesta like September, October, meron silang fiesta ganyan. August, kasi yun yung time na walang school, may mga holidays. Okay, nakakapagod guys yung init ng araw. Hindi naman ako natatakot umitim. Actually, hindi ako gumagamit ng masyado nang dry yung ating lips. Hindi ako gumagamit ng pampaputi or whatever. Okay. Punta naman tayo ng konti, maghanap tayo ng lilim. So ganito yung itsura ng neighborhood.
Welcome to Barajas Neighborhood. Ayan. Yung airport, nandyan lang siya, banda dyan. Yan, dito yung airport. Actually, yung pangalan pala ng airport is Barajas Airport. Ayan. Siguro yung mga shops, close pa yung mga shops. Later pa sila mag-open, mga 5 o'clock siguro. Ayan, ganito ang neighborhood namin dito. Welcome! Ay, merong health center pala dyan. Oh. Okay, so ganito lang. It's so simple. Ayan. Maybe one day isa ka na rin sa mga nagre-renta ng mga piso dito, ng mga apartment dito sa Madrid. Dito ka natitira in the future. Ganito na yung lalakaran mo. Ganyan. Pag ganitong oras pala guys, like from 1 o'clock hanggang 5, lalo pag summer, walang tao dito sa outside because it is so freaking hot. Masyadong mainit. Yeah, at least ngayon, hindi pa siya mainit kasi spring pa lang siya. Wala bang ano dyan? Mapagtambayan and I want to sit down. Nandito na tayo sa main road. So like, mayroong ano dyan ang tawag dito, metro station. Wala bang ano? Kailangan kong maghanap ng ayun, merong ano dun. Ay, doon na lang tayo, oh. Meron ako nakikita ng ano dun, oh. Public bench. Doon tayo magtsikahan sa public bench. My God, ang init, guys. Okay, dito muna tayo sa ano, harapan nito. Mainit din doon. Doon na lang ka tayo sa kabila. Pupunta na lang ako doon sa kabila. Baka sa next video ko, hindi nyo na ako makilala sa sobrang itim ko. Charot. Ano kaya to? Alam nyo pala itong mga nakapaskil dito, hindi ko alam kung pwede bang magpaskil na mga ganyan. Kasi ang alam ko, bawal yan. Yung mga iba, napapaskil sila ng mga napapaskil sila dyan ng mga ano, mga trabaho ganyan. Yung mga nilalagay nila yung mga number nila para tawagan sila to para mag-work. Ganda rin ng mga apartment nila dito sa likuran ko, ayan o. Yan, apartment yan sa likuran ko. So meron siyang 3 floor and ayan, normally ganyan siya. Meron siyang blind or yung tinatawag nilang Persiana, yan yung kulay white. Tapos yung aircon naman nila, ino-open lang siya every summer, ganun. Pag May dito mainit na guys. Okay, punta tayo dun sa kabila. Pag May mainit na siya. Ayan. Upo lang ako dito tapos dyan tayo magkwentuhan. Ayan, di ba? Ang luwang ng kalsada nila dito. Walang traffic dito sa area na to. Sobrang ganda. Dapat ganito yung neighborhood. Dapat dito kayo maghanap ng apartment or piso. Oh. Pero normally yung mga Pilipino nandun sila sa Tetuan area. Kasi nandun yung mga shops, yung mga halos lahat ng mga shops nandun. Sa Tetuan area, restaurant, shops. Okay. O ganyan ang neighborhood dito, yan. Again, isang araw, nandyan ka na rin, nangungupahan and nakikipagsapalaran dito sa Madrid, ganyan. Mag-vlog pa tayo sa ibang neighborhood in the future. In the future. Meron ba kayong question? Punta lang kayo sa ating comment section. Ayan. Sinasagot ko naman lahat ng mga tanong sa ating comment section.
Di ba? Ang ganda ng apartment nila sa likod ko, guys, di ba? 1, 2, 3. Tatlong floor lang siya. Tapos, meron siyang balcony. Yung apartment na nasa likuran ko, yun yung balcony, ayun. And then, dun sa balcony, normally, merong, ang tawag dun? Dun sila nagpapatuyo ng mga sinampay nila. Ay, naka-shorts na sila. Sana all. Diba? Yung mga bata doon, naka-shorts na sila dahil nga pa-summer na, so medyo mainit-init na siya. So going back to the balcony, yan, pwede kayong mag-sampay doon, mag-dry ng inyong mga labada, and doon kayo pwedeng magkape, magtumaralgo, magchikahan. Doon kayo pwedeng tumambay, yan, yung sa mga balcony yan, yan. Diyan kayo pwedeng magtambay, guys. Ganito yung normal piso sa Madrid, yung nakikita nyo sa aking likuran, sa ground floor or dun sa ilalim merong shops, and pinaparentahan yung dalawa. Kahit yung mga nasa harapan ko, yan, yung nasa harapan ko, 3 floor din siya. At saka yung babae is pinaparentahan din. Pero like dun sa other, okay, imumove ko lang yung camera ko. Eto, government office siguro yan. Doon naman sa pinakalikuran ko, like over there. Ay! Over there, ayun. Nakikita nyo ba? Ayun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 floors. Feel ko, ano siya, new. Yes, new ata yung ganyan. 6 floors. Ang daming tenants. Parang minsan mas maganda rin yung ano lang, maliit lang siya. Okay. Ganda na Madrid, no? Malinis siya. Well, for me, malinis comparing sa ibang European cities. And maraming puno. Ayan, maraming puno sa Madrid. Kaya pag nasa labas ka, hindi naman siya ganun kainit. Unlike pag nandun ka sa harapan ng bahay, doon yung mainit talaga. Ay, nasa, tawag dito, inside of the house, mas mainit. Minsan nga mas maganda na sa labas talaga. Kaya makikita yung mga tao nasa labas sila, yung tinatawag nilang terasa. Or doon sa mga restaurants, nagkakape lang sila, kumakain, ganyan. Kasi nga ang init doon sa loob ng bahay. So they prefer to go outside and banding-banding, chika-chika, ganun lang siya. Ayan guys, siguro maglakad pa tayo later pag ganun. Sa ibang part naman tayo ng Barajas. Tapos later maghanap ako ng supermarket. Bibili ako ng something sa aking grocery. Normally ang binabudget ko sa groceries like malaki na yung 50 euros per week. Nagtitipid ako ng konti, so yeah. Konti lang. Magkano bang budget natin? Mga 20 euros lang siguro. Pag 30 euros, normally meron na akong para mga personal stuffs, no? Kasi minsan hindi lang naman pagkain yung bibilhin mo. Bibili ka ng ang tawag doon, trash bag, mga alcohol, yung mga ganun, mga personal lang. Pero kung pagkain lang, hindi naabot ng 50. Pero dati, by the way, meron pala akong free food, kaya hindi siya umaabot ng 50. Pero siguro kung wala akong free food, baka abot siya ng 50. Dito tayo maglakad guys dyan. Pupunta tayo dyan sa part na yan. Lakad-lakad tayo dyan. O diba? Nagugustuhan mo na ba ang itsura ng Madrid? Ganito ang itsura ng neighborhood sa Madrid. Well, sa Spain in general. Ang sarap, no? Mahangin siya. Alam mo yung parang makakatulog ko na sa sobrang ganda ng panahon. Isa yan sa mga nagugustuhan ng mga OFW kasi sa ibang part ng Europe, nag-snow. Which is dito sa Madrid,
hindi siya nag-snow. Kung mag-snow man, once in a blue moon lang. So, ang isang nagugustuhan ng mga OFW dito ay ang klima or yung weather dahil maganda, mainit. Ayan. Lakad pa tayo guys. Dito naman masyadong malilim naman dito. Wala yung araw dito sa kinalalagyan ko ngayon. Naghanap ako ng supermarket. Hindi ko lang alam kung close siya ngayon yung supermarket. So, baka merong supermarket dyan. Meron naman yung mga supermarket na maliliit. Yun ang tinatawag nilang Chino or mga Chinese supermarket. Ayan. Maganda tong neighborhood ng Barahasa in fairness. Ayan like eto. Yan, supermarket. Supermarket yan. Maliit lang siya. Pero at least yung mga needs mo, minsan meron na rin yung mga kailangan mo. Merong pharmacy dyan, ganyan. Dito tayo maglakad. Parang pababa na yung araw. So eto, ibang part naman siya ng Barahas neighborhood. Meron akong friend dito. Hindi ko lang alam kung saan siya nakatira. Sabi niya nakatira siya sa Barahas, pero hindi ko pa naman tinatanong kung saan banda siya ng Barahas nakatira. Dito tayo maglakad. Ang ganda ng mga dito, apartment, mga modern yung mga apartment dito. Wow. Sana all modern. Pero ako mas gusto ko yung mga munisipyo na maliliit. Yung mga town na maliliit. Unlike itong mga dito, mga dikit-dikit. Hindi ko masyadong bet. Probinsyana kasi ako. Probinsyana? Pwede bang probinsyano? Ayun. Mahangin ba sa labas, besh? Ayan, ganyan yung mga neighborhood dito. So, okay naman dito. Sa akin kasi hindi lang importante yung yung apartment. Basta merong araw. Lalo pag maglalaba ka. Araw. Gusto ko sanang i-vlog yung piso ko, kaso medyo magulo siya actually. Ang dami niyang laman. First time ko na magpiso sa isang apartment na ang daming laman dun sa loob. So hindi ko mai-vlog. Kasi ang gulo. Baka sabihin yung ano ba itong mga to? Hindi ba sila naglilinis? Ayan. Hindi naman siya madumi guys, pero ang daming laman. Like yung mga old stuff sa mga bagay-bagay na luma na imbes sana na itapon na lang sa basurahan. Kasi parang feel ko hindi na siya importante eh. Alam mo yon? Parang hindi ko lang alam kung dito ata tayo galing kanina. Ayan. Parang feel ko pwede naman siyang itapon, pero like hindi pa siya tinatapon. So, anyways, nasa na ba tayo? Ay hindi tayo galing kanina dito. Merong church dito, Parokya de Nuestra Señora de Loreto. Ayan, ganyan yung mga apartment nila sa aking likuran. Magaganda rin, di ba? Bongga dito sa Barahas. Ang dami dito, may bench na naman dito. Pwede kayong mag-picnic dyan. Picnic? May school dito. And gusto ko tong area nila. Malinis. Okay, my God. I'm so tired na. Charot. Wala naman akong kinikita sa pagbablog. Okay, anyways. Ang ganda ng apartment nila doon. Yun yung color white. Ayan, very modern nga. Ilang floors yan? 1, 2, 3, 4, 5 ba? Or 4? Yan. Feel ko super mahal ng kanilang dyan. Bayad nila.
And then here, merong church. Yan yung church. May tore dyan ng white. And then, merong school dito. Private school. So yun, marunong na ako distinguish if private man siya or hindi. And then, sa kabila merong mga car park. Merong car park dito. Or let's say park ng road, ng street na ginawa nilang parkingan ng mga kotse. And then meron din ditong tennis court. Ayan yung nasa tabi niya. So, normally dito may mga tennis and paddle court and football court or football stadium kasi nga Spain is a football country. And then normally merong open gym, parke para sa mga bata for niños, children, and ayan, may mga children nga dyan. Okay, nasaan na ba yung nasaan na ba yung supermarket? Where's the supermarket? I'm lost. O kailangan natin hanapin yung supermarket. Kung nasa ang banda, siguro malapit na tayo sa supermarket. So, lakad lang tayo. Let's go. Go Telebert. May parke na naman dito. Oh, grabe. Ang ganda ng Barajas, no? Ang dami niyang parke. Okay pala sa neighborhood na to. Kala ko madumi. Yeah. I thought it was dirty. Dirty? Hindi naman siya dirty. Okay naman yung place nila, di ba? Kung napansin nyo naman, kanina pa tayo naglalakad. O ayun o, meron na namang park dyan, yung mga puno-puno dyan. And whatsoever. Tapos may mga bus stop dito and where's the supermarket? Char. Ay, you know what pala? Maganda pala dyan sa park na yun, oh. Gusto ko yung building nila dyan sa tapat. Punta ka tayo dyan sa tapat, yung building nila. Hindi na pala ako pupunta dyan sa building na yan, guys, kasi mukha naman siyang ordinary building lang. Anyways, lakad pa tayo at maghanap tayo ng supermarket banda dyan. Nakita ko sa Google, malapit na tayo sa supermarket. Okay, sana open. Ayan lang naman yung park dyan. May mga building na ordinary building. Saan kayo nakatira yung friend ko dito? Dapat chinika ko na siya, no? Dito pala sa Spain, hindi uso yung nakikitira ka sa bahay na may bahay kasi dapat merong permiso from the owner of the house. Dapat humingi kayo ng permit. Meron dito basketball court. Bibihira or kasi hindi naman sila masyado mahilig ng basketball talaga dito. Pero dito sa neighborhood nila merong basketball court. Ayan, I think maglakad pa tayo papunta dyan. Ayan, lakad pa tayo. Straight. And then, ang ganda ng kanilang ito ata yung part ng Barajas na bago. Mukhang modern tong place na to. Yung first na pinuntahan natin, yun yung old part of Barajas. But then here is modern. Oh, ayan ang modern. Lalo pala dun, no? So, modern yan. Okay, dyan tayo pumunta. Char. Ano to? Ito pala, it's like yung mga... Pwede kayong magtapon dito ng mga bagay na hindi nyo na ginagamit. Like, t-shirt or yung mga damit na gusto nyo i-donate. Yan, dito nyo pwedeng ilagay. Dito merong children's park. Mamaya-maya lang mapupuno na yun ng mga bata. Oh my God guys, wait. Gusto kong ipakita sa inyo sa Ayan, ang ganda ng mga apartment dito. Napaka-modern. Ayan. Ang ganda, no? Gusto nyo ba? Pero normally yung mga ganito, hindi nila pinaparent kasi, ang tawag nito, private.
Or kung mapaparent month sila, it's expensive. May naglalaro ng tennis. Ang daming tennis court dito, guys. Like here. That's tennis court. Pero like, private, for private use lang siya. Ayan. Ang ganda rito, ang linis ng neighborhood nila. Parang gusto ko na tuloy lumipat dito sa Barajas. Ang ganda. Ayan. My feet get hurt. Arte. Spring, ayan. Ito yung mga flower dito. Meron pa sila mga pa-flower. Ang ganda ng neighborhood dyan sa tapat ko. Oh. Talagang very new and modern. Ayun din sa mga white na building doon. Oh. Ang ganda pala dito, why not to transfer here? To transfer. Dito lang na tayo mag-transfer. Ang ganda pala ng neighborhood dito. Mag-apartment hunting na ba tayo? O, diba? Malinis. Ano kaya meron doon? Mukhang may doon. Ang ganda ng neighborhood dito, guys. Oh. Ang tawag dito? Very modern. Wow, bongga. Ang bongga pala dito. Naku, dapat dito tayo O, diba? O, guys, ganito ang neighborhood. Bongga, diba? Parang Ayala Alabang. Ay, BGC. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng neighborhood nila dito. Magkano kaya ang upa dito? Ayan, bongga. Ano pala dito? Ang ang tawag dito? Dream ko ay magkaroon ng sariling bahay. Ayan, Gusto ko magkaroon ng sariling bahay talaga dito, guys. Kaso yung ngayon super expensive siya. Nasaan na kayong supermarket? Oh my God, I'm lost. Char, arte. Guys, i-bash nyo naman ako. Char. Wala pa akong bashers. Hindi pa ako sikat. Charot lang. Okay, let's go to the other side of the world. Ang ganda rito, I like it. Meron akong isang friend na modern din yung kanyang neighborhood area. So okay, yung sa first part ng aking video, galing tayo sa old part ng Barajas. But then I just realized, nandito na tayo sa modern part of Barajas. This is the modern part of Barajas. So ganito yung mga building. Magaganda. Meron ditong mamshi and a child. So maglakad tayo dito, going there. Mukhang inaayos pa nila ibang dito. Ayan, ang ganda ng dito place. Baka one apartment dito mga 2,000 euros or 3,000. Hindi siya affordable. Yeah, yung itsura pala niya kasi, guys, is maganda. Ayan. Wow, ang ganda, bongga. Hanggang sa pangarap na lang. Ayan. Ang ganda. Tapos mapapansin mo yung mga puno dito sa mga modern neighborhood, maliliit pa lang sila. Ayan. Actually, hindi na nga na-maintain, Ayan, ang dumi-dumi. Kung pwede naman nila akong i-hire, tapos ako na lang maglinis dyan. Ganon. Mukhang close yung supermarket nating pupuntahan. Ano ba ngayon? Yeah. Or baka naman hindi pa siya nag-operate. Asan ba yung... may supermarket doon, pero I'm not sure if it's open. Can we check? Saan ba ako maglalakad? Dito. Kung walang supermarket, edi hayaan na natin. Baka close dito. Ganito ba dito sa modern neighborhood? Close yung supermarket. Mukhang close, guys. Wala akong nakikitang people walking in, buying things over there. Mukha siyang close. Anyways, lakad pa tayo dito. Maghanap tayo ng ibang
ibang mabibilhan kung meron man dyan. Yes, I think it's closed. It's closed siya. So anyway, since closed siya, maglakad-lakad muna tayo dito. Ayan. Okay. Kita nyo naman sa background ko, di ba, yung mga beautiful buildings and modern buildings. Medyo magalaw lang ng konti, pero at least nakikita naman dyan kung ano yung itsura nila. Yun lang naman yung purpose ng video na to, para maipakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng Barajas neighborhood. Malay mo, isang araw, dito pala kayo makakakuha ng amo nyo or ng apartment ninyo or yung piso ninyo. So, hindi na kayo maninibago sa place kasi like, napanood ko na to sa video ni Nathaniel Travels. So, familiar na kayo. Ako din, naging familiar na rin ako dito. Medyo masakit na yung paa ko. Ayoko na mag-vlog. Wala naman akong kikitain. Char. Ay naku guys, ang init. Close yung doon. Hanap na lang tayo ng maliliit na mga supermarket. Although hindi ko pa naman kailangan talaga ng supply. Meron pa naman akong supply. Ganda rito. Balik na tayo sa bus stop. Punta natin yung bus stop. Ayan, ang ganda naman ng neighborhood. Oh, di ba? Ganyan kaganda. Ang neighborhood dito. Ayan, ganyan. Ayan guys, kung meron kayong mga questions, go to our comment section. At sasagutin natin yan. Spring na naman. Alam nyo ba, meron akong allergy pag spring season. Talagang nag-i-sneeze ako and nahahatching ako pag spring season. Lalo na pag yung mga pollen. Lalo na pag lumilipad yung mga pollen. And ang dami kasing pollen dyan. Next time nga i-video ko sila para magkaroon kayo ng idea. Talagang masisinghot mo yung flower. Yung pollen. Babara siya sa ilong mo. So like, hirap huminga. Na meron pollen. Marami pa mga bakanting space dito, in fairness ha. Like here, yan sa likod ko. Bakante pa yung space. So parang marami pang opportunity dito na construct ng mga bahay, buildings, at saka mga properties. Ayan parang nagko-construct pa lang sila. Kasi nga ito yung modern part ng Barajas. Parang ang lawak na ng nalakad natin. Meron na kayang isang oras yung video natin guys. Ayan merong dyan vacant slot. Ayan. Nakikita nyo dyan mga vacant slot. Ko-construct pa sila dyan ng ng mga building siguro. Hindi ko lang alam kung anong gagawin nila dito. Like neighborhood siguro or buildings or ano pa kaya pwede nilang ilagay dyan. Okay, anyways. Ganda rito. Dapat pag nandito ka mayroon kang car. Kung wala kang car, medyo mahirap. Pag malayo sa hindi naman siya ganun kalayo pero medyo malayo sa city center. No. Ayan. Kasi like yung ibang part niya like here. Ayan ang open space dyan Open space na siya. Wala nang dyan. Wala nang building. Ito yung airport. Ayun. Yun, airport yun. Ayun, Terminal 4. Barajas Airport.
Ang ganda ng Barajas. Well connected naman lahat ng part dito ng Madrid. So, wala kayong problemahin pagdating sa transport kasi meron namang bus, may subway naman. Yung airport nandyan lang. So, anytime na gusto mo uwi ng Philippines, punta ka na lang sa airport. Charot. Mabilis lang siya. Okay. Tapos, meron dito mga bicycle. Libre ata to na merong app na gagamitin, yung BC Madrid. Ito, yung mga app na yun. Meron ditong toilet for the public. Hindi ko lang alam kung gumagana siya or binabayaran dapat. Magkano kaya ang dito? Like, gumagana kaya yan? Mukhang hindi. Or dapat bayaran mo siya. Okay, anyways. Konting lakad pa tayo dito, guys. Merong aso dito. Nasaan kayo may araw? Pumasok natin yung aso. Ayan na yung vacant space siya. Okay naman pala dito, no? Ayun. Sana nag-enjoy kayo sa aking video. Try pa nating mag-vlog sa ibang mga part ng Madrid or Spain soon. But for now, ito muna yung gusto kong ipakita. Kung ano yung itsura ng Madrid. Neighborhood Barajas. Yung mga vacant space pa dito. Okay guys, dito na natin tatapusin yung ating video. Maraming salamat for joining me in this video. Again, kung mayroon kayong questions, punta lang kayo sa ating comment section and don't forget to subscribe, like, or if you like this video, no, paki-click naman yung like button or subscribe. And pwede rin yung share ang video na to sa mga friends ninyo. Ayan, welcome to Barajas again, di ba? Kagagaling lang nyo from the airport. So, lakad lang tayo dito. Baka meron tayong mahanapan dito na baka meron akong mahanapan dito na supermarket na maliit. Bibili lang tayo ng supermarket. So, this has been Nathaniel. Thank you so much for joining me in this video. Hasta luego from Madrid, Spain. Bye.